Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po si Janeline Arcelias Intoy, the Chairperson of Pistalis Agriculture Cooperative of Hampang, Argao, Cebu. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino Radio Program ng Department of Agriculture. Dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang mga Pilipinong magsasaka at mangingisda. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. Muli magandang araw mga ka-agri. Ito po ulit ang Maunlad na Pilipino kung saan hatid po namin sa inyo ang kaalaman, balita at talakayan na ikot sa sektor ng agrikultura. At syempre bago ang lahat, atin po munang ugaliin na sumangguni po sa ating Panginoon. Manalangin po muna tayo. Lord, maraming salamat po sa biyaya ng mabubuting kaibigan na inyong pinagkakaloob sa amin. Salamat po Lord sa kanilang presensya, pag-unawa at pagmamalasakit sa mga panahon ng saya at pagsubok. Patuloy mo po silang pagpalain ng mabuting kalusugan, kapayapaan ng isip at tagumpay sa kanilang mga gawain. Naway maging matatag ang aming mga pagkakaibigan na kaugat sa respeto, katapatan at pagmamahalan. Tulungan mo kami Lord na maging mabuting kaibigan din sa kanila, handa sa pakikinig, pagtulong at pagdamay sa oras ng pangangailangan. Ito po ang aming samot, dalangin. Kasama na rin po ang pagtaas sa simula, kabuuan hanggang lapag ng programang ito sa matamis na pangalan ng inyong anak. Amen. At para sa salita ng karunungan, para sa pagtitimpi, ang hindi agad pag-angat ng boses ay pag-angat ng talino. Magandang umaga po. Kamusta po kayong lahat? Ako po si Ella Arsiaga. Ngayon po ay araw na Sabado, ika-20 sa buwan ng Hunyo, taong 2026, June 20. At welcome po sa Season 8, Episode 25 ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And of course, sa mga kaka-tune in pa lang po, syempre ito alam na po ito ng mga lagi nakikinig sa program natin. Accessible po tayo via online streaming ng dzas.febc.ph. Ganyan din po sa pamamagitan ng Facebook sa 702 DZAS FEBC Radio TV Facebook page. And of course, sa mga nakikinig pa rin po sa kanila mga personal missionary or sa simply sa radyo po, sa talapihitang 702 po tayo sa AM band. At sa bahaging ito, nais nating bigyan ng bahagi. Sa bahagi ito, nais natin bigyan ng bahagi yung atin po mga listeners na talaga pong nag-take ng time para mag-iwan po ng kanila mga mensahe. Happy Saturday everyone! Mula po yan kay Ma'am Marilu Barbosa de Osera. Ayun po, si Sir Epifanio Salvador bumabati rin po sa atin ng magandang umaga at habang siya ay nag-share po ng ating program habang siya ay nakikinig din sa PM Radio. Good morning din po kay Charles Maralit, Janet Soto Longkayanan. Ayun, thank you so much for mentioning my name. Walang anuman po yun. Thank you so much po sa inyong pakikinig. Ganyan din po, good morning kay Lucy Ligaspi, nakikinig mula sa Pasig City. Listening din po si Faustina Frankie Habla, Benny Alfonso Kahugirdan, Flora Velasco na nakikinig mula sa Zambales. Wow, good morning po sa inyo. Thank you so much po for listening. Kay Tita Irene Salonga na bumabati ng good morning Ate Ella. Trinidad Villa, mapagpalang umaga po. Salamat sa Panginoon sa bagong buhay. Amen. And Greg Ochon, Arlene Andaya, Sir Ronald Young, yan, God is good all the time, or all the time. Wonderful and victorious Saturday morning, everyone. Good morning din po kay Ma'am Loida Ibanez, Sacramento. Josephine Reyes Uson,
Jennifer Arili Cristalino sa tingin, kay Sir Von, ayan, sa kanyang FB screen name na Tuklas Gardening. Good morning from Malolos, Bulacan. Ayun nga po, Ma'am Nympha Ramos Sarmiento, kay Sir Federico Termulo Jr. Yun, gumigising ng maaga yun. Parang yung ating, yung song talaga, Sir Federico. Talagang energetic po siya every time na nagko-comment siya. Harapin ang bagong hamon ng buhay, sabi niya dito. Good morning din po kay Ma'am Euphorcina Bernardino. Yan, blessed Saturday, morning blessings to you all. Kay Ma'am Dulce Alicante na nag-iwan ng kanyang mensahe. Magandang araw, Miss Ella, sa mga listeners ng MNP. Yun. Good morning din po kay Ma'am Susan Lazaro Valmadrid. Yun, wala pa daw po siyang asawa. So, ibig sabihin, napakatagal na po sigurong panahon, ma'am, na nakikinig na daw po siya nung araw. Salamat po sa Diyos at meron na pong Facebook. Yan, isa sa mga magandang dulot po ng Facebook natin. Bumabati rin po tayo ng magandang umaga kay Ma'am Sherry Bakay Doliano, Hil Goching or Coaching, Zara Dolfo, LC Ayoso Suguitan, Lori Banga, good morning po sa inyo, Lilian Guerrero, Tristan Wyatt V. Gulay. Para lang po tayo nagtatawag na yung present. Na present na po kayo sa ating program. Thank you so much po for listening. Delia Antala Nool, Nomer Solis, Marisa Vinduan. Napakarami po palang natin. Kasama natin ngayong morning and we're so grateful kay Wena Fajardo Reyes na nakikinig mula sa San Ildefonso, Bulacan. Yun, thank you so much po. Meron pa po ba kami nakaligtaan? May mga ilang pangalan pa po, kagaya po ni Ma'am Imelda Bautista de la Peña, Rose Rocco Rivas, Desun Mahadas, at si Ma'am, Evangeline Manggubat. Good morning po sa inyo. Listening from Calizon, Kalumpit, Bulacan. Akala ko po hindi na po kami matatapos, pero thank you so much po sa inyong lahat na naka-tune in po sa ating program. At sa mga pa lang po sa atin, kakasubaybay pa lang po, magandang umaga po sa ating lahat. Once again, we welcome you sa ating program. At dahil dyan, para po sa inyong lahat at sa iba pa po nating tagapakinig o taga-subaybay, atin pong tunghayan ang ating nalalapit na gawain na kung tawagin natin ay Livestock Philippines para sa taong 2026. Maraming salamat po sa bahaging ito na ating programa sa aming mga kasama sa Agriculture and Fisheries Information Division ng Department of Agriculture Central Office. Sila Ma'am Imari, Crystal Imari Alcantara Vergara and Ma'am Joan Grace Bruno Perao. Yun po, buong pangalan na po para alam po nila sila talaga yung pinapatungkulan natin. Thank you so much for this part of our interview. Dahil po dyan makasama po natin. And also po pala, aside from them, sila po ang ating focal persons sa AFID for the National Livestock Program. And we also would like to thank yung mga kasamahan natin sa National Livestock Program. And without further ado po, makasama natin maya-maya lamang sina Undersecretary for Livestock, Department of Agriculture. Chair din po siya para po sa ating Livestock Philippines 2026 Steering Committee. Walang iba kundi si Yusek Constante J. Palabrica. And of course, ang Senior Event Manager ng Informa Markets Philippines or in the Philippines, si Ma'am Apple Kinimbo. So aside po sa ating inaabangang discussion for this morning, tunghayan din ng Regions on the Go, gain din ng Unlad Komunidad, katuwang po natin dyan ng Philippine Rural Development Project at ang ating Agri-Trivia segment. Abangan po natin ang Batid Ba Ninyo. Siyempre, hatid po namin yan sa inyo isang oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. Ilang announcements lang po muna tayo, no? At habang nasa buwan pa rin po tayo ng Hunyo, nais po namin ipabatid sa inyong lahat na ang June 23 po ang ating anniversary, 128th anniversary to be exact po, para sa Department of Agriculture. At meron po tayong tema na kawani ng ahensya, kaagapay ng magsasaka at mangingisda
tungo sa masaganang bagong Pilipinas. So ano po bang meron dyan? Kagaya po nung nabanggit namin sa inyo last week, kung kayo po naabutan nyo po itong part na to, ulitin lang din po namin. Meron po tayong maraming activities na abangan starting sa June 22 hanggang 25. So that's next week po, no? But the exact date po ng DA anniversary ay June 23. So yun po ang ating batid ba ninyo para sa araw na ito. Hindi, joke lang po, hindi pa po yung batid pa ninyo sa araw na ito. Pero yun nga po yung aabangan po natin. May mga bukas po tayong as always po, no, bilang welcome naman po ang ating publiko sa ating mga Kadiwa exhibits. You are welcome to join us po sa pag-celebrate ng aming anniversary at supportahan po directly yung ating mga magsasaka at mangingisda para po sa mga booths na isa-set up. And aside from that, maaaring makita nyo rin po ang ilan sa mga kawani po ng ating ahensya na merong entrepreneurial spirit na kung tawagin. At meron din po silang mga puwang para po sa mga booth dyan po sa ating Central Office ng Department of Agriculture. So ano pa po ba yung ating inanunsyo last week? Kasama po dyan yung ating fun run. Siyempre po yung fun run natin ay bukas sa lahat at ito po yung pinangungunahan ng ating DA Employees Association. So pagbati po sa ating mga kapwa kawani na nagsisilbi po at nagtaguyod ng ating nalalapit na fun run. Sa balita ko po, yung first 50 po yung may singlet. So naunang darating, no? So parang meron po kayong may mga late deliveries if I'm not mistaken. Pero kung hindi pa kayo nakapag-register, pwede pa daw po sa huli kong nasagap sa June 22. So that's on Monday. Kung hindi pa po kayo nakapag-register, you're welcome to do so. So once again, yan po yung ating DA Employees Association Fun Run. Nagaganapin po sa pakimarkahan na po sa inyong mga sa inyong mga kalendaryo. Gaganapin po 'yan sa June 25, 2026. And 6 AM po ang ating gun start. 'Di ba? Wala po nakalagay doon sa poster na nila, pero I'm assuming po like all the other fun runs, yun po yung start ng gun start. At ang distance po na meron diyan ay 3 kilometers with the registration fee po na 350 pesos. And as a part of this public service announcement, in line sa atin 128th DA Anniversary Fun Run, walk, jog, and run, step 1, 2, 3, and more for a healthy agri-lifestyle. Meron po silang mga contact persons. Yan, para po sa mga interested pa pong humabol. Kahit alam ko kasi parang as of parang recently halos napuno na nila yung first 50. So kung gusto pa rin po ay pwede nyo naman pong itanong or i-verify kina Sir Alvin Paul Dirain. Ibibigay po natin yung number. Kaya dapat po may pen and ballpen po kayo. Yung number po ni Sir Alvin ay 0917-658-6801. Ayun. So isa pa po para sa mga gustong humabol sa registration at magklaro nga po kung aabot pa, kumbaga. So yung number po once again is 0917-658-6801. Yun. Kay Sir Alvin po yun. Meron pa po tayong another contact person for the DA Anniversary Fun Run. Pwede rin po kay Ma'am Amchi Rose Repol. Ang number naman po niya ay 0952-460-6905. Yun. Isa pa po, 0952-460-6905. So once again, yung pong kababanggit lang po natin, isa lang po ito sa mga aabangan pa mga activities inline po sa ika-128 anibersaryo ng kagawaran ng agrikultura. So samahan niyo po kami, bukas po yan sa lahat at sana po makaabot kayo sa registration kasi nga po ang huli ko pong na-gather na information with regards sa fun run ay hanggang June 22 pa naman po yung registration. So I'm just not very keen doon sa ilan ba yung i-accommodate natin ng mga runners. Pero ito po ay open to the public. So you are welcome to join us. Once again, yan po ay bahagi ng ating celebration
ng DA anniversary. At week-long po yung gagawin. That will be next week po, June 22 to 25, 2026. So at the same time, meron din po tayong nalalapit na gawain next week para naman po sa sektor ng paghahayupan. Yan po ang ating Livestock Philippines 2026 na gaganapin sa World Trade Center sa Metro Manila po. No, of course, Pasay City sa mga malalapit po dyan. Once again, this is the Livestock Philippines 2026. Mark your calendars. This event will happen po June 24 to 26 sa World Trade Center po sa Pasay City. This is the International Trade Fair for Innovative Production and Processing for Poultry and Livestock. Meron po silang registration links and QRs. Kindly, parang balikan nyo po ito sa official channels ng Department of Agriculture sa facebook.com/DA Central Philippines. Alam nyo po ba, merong 11 DA agencies na may booths sa ating Livestock Philippines. Yan po, kasama po ang National Livestock Program, ang ating pong Bureau of Animal Industry, National Dairy Authority, National Meat Inspection Service, Philippine Carabao Center, Agricultural Training Institute. Ayan, mga familiar names po natin. Ginagawa na po natin ito, mga household names para sa inyong convenience. Also, the International Training Center on Pig Husbandry, Philippine Council for Agriculture and Fisheries, Bureau of Agriculture and Fisheries Standards. Kasama rin po yung, siguro mas kilala nyo sila as DA Philmec or the Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. And of course, meron din pong participation ng ating Halal Food Industry Development Program. So once again, bisitahin po ang mga Department of Agriculture booths na ito sa pavilion po na naka-dedicate po for DA at booth number E42. Yan, E42 po, no? Ang ating pupuntahan sa ating nalalapit na Livestock Philippines 2026 at tingnan niyo po ang mga inihanda ng 11 DA agencies na ito. So once again, meron po tayong registration at ito daw po ay libre. Sabi po dito, libre. Kung meron po kayong panahon na dumaan once again sa ating Livestock Philippines 2026, June 24 to 26 po ito sa World Trade Center, ay pwede nyo pong balikan yung ating registration link sa ating official channel na DA Central Philippines, once again sa Facebook po. And of course, with that, meron pa po tayo mga ibang balita, and ngayon naman po para sa kanilang bahagi, narito ang ating mga kasamahang farmcasters para sa Regions on the Go. Umabot na sa 1,339 na mga kwalipikadong magsaka mula sa 4 na bayan ng Benguet ang nakinabang sa ipinamahaging tig 2,335 cash aid ng tanggapan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilalim ng programang Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk o PAF na sinimulang pamahagi sa unang linggo ng Hunyo ng taong kasalukuyan. Ang nasabing suporta mula sa tanggapan ng Pangulo ay naglalayong tulungan ng mga magsaka na makayanan ang pagtaas sa presyo ng gasolina at gastusin ng mga produktong agrikultural, bukod pa sa iba pang mga hamong pang-ekonomiya na nakakaapekto sa kanilang kabuhayan. Sa bayan ng Tuba, 537 benepisyaryo ang tumanggap ng nasabing suporta sa pamamagitan ng Department of Agriculture Cordillera na umabot sa 1.2 milyong piso. Sinabi ni DA CAR OIC Field Operations Division Chief Dr. Leslie Deligan na naitala sa 75% ang naging distribution turnout accomplishment kung saan inaasahang tatanggapin ng 176 na iba pang mga benepisyaryo na mga naitalang may sakit sa panahon ng pamamahagi ang kani-kanilang mga cash aid. Samantala, 772 mga magsaka at mangingisda mula sa bayan ng Tublay at Trinidad ang nakatanggap din ng mahigit sa 1.8 milyong pisong presidential cash aid mula sa Department of Agriculture Cordillera sa pakipagtulungan ng mga lokal na pamahalaan sa mga nasabing bayan. Nasimulan na rin ang pamamahagi ng PAP sa mga magsaka at mangingisdang naitala sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA sa mga lalawigan ng Abra, Apayao, Ifugao, Kalinga at Mountain Province
dito sa Rehiyong Cordillera. Para sa DA Cordillera, ako si Jonathan Lianes. Dalawang kawani ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon ang pinarangalan sa gawad kinang ng Southern Tagalog Agriculture Aquatic and Resources Research, Development and Extension Consortium bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-38 anibersaryo nito noong ika-3 ng Hunyo sa Indang, Cavite. Ginawaran si Dr. Hazel D. Reyes para sa pinakamahusay na ICT Cluster Representative bilang pagkilala sa kanyang mahalagang ambag sa larangan ng Information and Communications Technology Cluster Representative, habang ginawaran si Ms. Gina Lindy Bocaya para sa Technology Transfer o Outstanding Technology Transfer Worker Award dahil sa kanyang naging papel sa pagpapalaganap ng mga makabagong teknolohiya sa sektor ng agrikultura. Ang naturang parangal ay siyang pinakamataas na pagkilalang iginagawad ng StarDec sa mga individual at organisasyong nagpakita ng natatanging kontribusyon sa pananaliksik, extension, technology transfer at kooperasyon para sa pagpapaunlad ng sektor ng agriculture, aquatic and natural resources. Samantala, tumanggap din ng DA Calabarzon ng Special Citation for Committed RDE Implementation. Iginawad ang pagkilalang ito sa mga institusyong miyembro na nagpapakita ng kahusayan sa napapanahong pagsusumite ng mga ulat, wastong pamamahala ng pondo at mahusay na pagganap sa mga monitoring visit. Ang karangalang kanilang natanggap ay nagsisilbing patunay ng husay, sipag, at determinasyon ng mga kawani ng kagawaran upang magbigay ng serbisyong publiko, hindi lang sa sektor ng agrikultura, kundi sa larangan ng teknolohiya sa lalawigan. Ito si Glenda Marquez para sa Balitang Sakahan ng DA Calabarzon. Matagumpay na naipadala sa Belgium ang unang direktang export ng Guimaras GI mangoes na nagbigay daan upang makarating sa Europa ang sikat at dekalidad na mangga ng Guimaras. Isa itong makasaysayang tagumpay para sa sektor ng agrikultura sa bansa, partikular na sa mga mango growers ng Guimaras. Dahil direktang naipasok na ngayon sa merkado ng Europa ang isa sa mga ipinagmamalaking produkto ng Pilipinas. Ayon sa Department of Agriculture, hindi lamang sa Belgium ang tatanggap ng naturang produkto, inaasahan ding masusundan ito ng mga export shipment patungo sa Germany, France, Spain at Netherlands bilang bahagi ng pagpapalawak ng merkado para sa Guimaras mangoes sa pandaigdigang antas. Ayon sa ahensya na ang direktang eksportasyon ay patunay ng lumalaking pagkilala ng international market sa mataas na kalidad, natatanging lasa at premium na pamantayan ng mangga mula sa Guimaras. Inaasahan din na makakatulong ito sa pagpapataas ng kita ng mga lokal na magsasaka at pagpapalakas ng industriya ng mangga sa rehiyon. Binigyang diin din ng Department of Agriculture na ang tagumpay na ito ay resulta ng matibay na pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, mga lokal na pamahalaan, mga mango producers at mga katuwang mula sa pribadong sektor na nagkakaisa upang maihatid ang tamis ng Guimaras mangoes mula sa Western Visayas patungo sa mas malawak na pandaigdigang merkado. Dagdag pa ng ahensya na ang pagbukas ng merkado sa Europa ay inaasahang lilikha ng mas maraming oportunidad para sa mga magsasaka, exporters at iba pang stakeholder sa value chain ng industriya ng mangga. Sa pamamagitan ng inisyatibong ito, patuloy na isinusulong ng pamahalaan ang pagpapalawak ng export market ng mga produktong agrikultura ng bansa habang pinapalakas ang kabuhayan ng mga lokal na magsasaka at itinatampok ang galing ng produktong Pilipino sa buong mundo. Para sa maunlad na Pilipinas, Georgia May Cordova, Department of Agriculture, Western Visayas. Ella Arsiaga. Para sa maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan,
At para sa araw na ito, masaya po tayong magkakaroon ng panauhin para po sa ating nalalapit na gawain na Livestock Philippines 2026. Akin lamang po ipapakilala ang ating mga panauhin. Una na po dyan, si Undersecretary for Livestock ng Department of Agriculture at nagsisilbing Chair ng Livestock Philippines 2026 Steering Committee, si Yusek Constante J. Palabrica, Doc. Welcome po sa program natin. Also to the Senior Event Manager ng ating partner, ang ating Informa Markets in the Philippines, Miss Apple K. Limbo. Welcome po sa ating program na Maunlad na Pilipino. We also would like to extend our thanks sa ating mga NLP coordinators, and mamaya more of that later on. But for now, I would like to ask pong ating mga panauhin, and siguro onting greetings lang din. Anyone could go first. Ano ang kahalagahan ng Livestock Philippines pagdating sa pagpapaunlad ng ating livestock, poultry, meat, at feeds industries? So like mentioned, kahit sino pong gusto mauna ay pwedeng mauna. Okay, ako na mauna. Good afternoon sa lahat, at bilang Undersecretary for Livestock and at the same time the Chief Veterinary Officer of the Philippines, napakalaking halaga nitong Livestock Philippines, no? Actually, ito na yung pangatlong pagkakataon na ibinuhos natin ang ating support dito sa Livestock Philippines. Sapagkat ito hindi lamang expo na katulad ng iba, ito ay ipagpapakita ng mga bagong teknolohiya at inobasyon sa makatulong na modernasyon ng ating sektor. Hindi na pwede yung nung araw ganon. So, I'm I hate always modernization on this livestock. Pangalawa, magkakaroon ngayon ng pagkakataon ng bawat isa na magkaroon ng communication, no? Networking. Importante ito dahil yung mga magsasaka, saan nila ibebenta, sa mga negosyante, at anong government agencies at international partners na pwede nilang kapitan para lumago ang kanilang negosyo. Pangatlo na madalas na nangyayari ay information sharing. Kasi minsan hindi lamang sa media na information makakuha, pero ito'y face-to-face ng impormasyon sa pag-aalaga ng tama ng baboy, animal health, at food safety standard. Sa madaling salita, ang Livestock Philippines ay hindi lamang expo. Isa itong komprehensibong platform para sa capacity building, innovation adoption, at industry development na makakatulong upang makamit ang number one aim ng gobyerno ay ang food security at sustainable livestock production. Ayun. At dun pa lang sa unang katanungan natin, Yusek Palabrica, ay parang marami na po talagang aabangan ng ating mga pupunta sa ating nalalapit na Livestock Expo. Miss Apple, would you like to add po? Salamat po. Salamat din po kay Yusek Palabrica. Siguro expounding lang po din sa mga nabanggit po ni Yusek Palabrica. So kami po bilang platform of technologies din, showcasing yung mga teknolohiya nga po na available ngayon sa market. So yun po yung gusto nating mapakita sa Livestock Philippines and Aquaculture Philippines. So katulad po na nabanggit ni Yusek, hindi lamang po siya expo. So, simultaneous po sa 3-day event natin, meron tayong exhibit ng mga technologies natin, and of course, yung mga conferences po and seminars or yung content po na nabanggit ni Yusek kanina. So, yun po yung mga highlights na abangan natin sa Livestock Philippines. And tama po yung nabanggit ni Yusek din na ito po ay isang platform din for networking. So, hindi lamang po locally, so marami rin po tayong participants na manggagaling sa iba't ibang bansa.
Actually po by record, so nakatala po sa amin is may 10 tayo na representing countries from different countries po na dadalo sa Livestock Philippines. So ito po is yung official pa lang. So meron pa rin po tayong i-expect na mga walk-in or yung mga iba pa pong dadalo bukod dun sa mga exhibitors natin. So for sure po, sa side po ng mga visitors natin, marami rin po ang nakaabang for Livestock Philippines. And ito po yung kahalagahan talaga ng platform na binibigay natin. So, para magkaroon ng avenue yung mga business owners, hindi lamang po yung mga commercial side, kundi yung mga backyard din po, na magkaroon sila ng access kasi ito po yung importante. Kasi katuwang po ng Department of Agriculture, yun po yung gusto nating mangyari. Makapagbigay tayo ng access sa lahat. At maging maganda po yung resulta nung event na gagawin natin this coming June. Thank you. So for several years, the DA and also Informa Markets in the Philippines ay naging solid na mag-partner. So for this year, ang tema po ng ating event ay makabagong pag-aalaga, masaganang ani, kinabukasan ng paghahayupan at aquakultura. So for my question sa inyo, Yusek, paano po nito sinasalamin ang commitment ng DA, partikular na sa ating livestock, poultry at feeds industries? Okay. Ang DA, tulad ng sinabi ko, ay yung Technology and Innovation Showcase, no? Ang maya-add ko pa ganito, dun sa sinabi ni Apple, hindi na kailangan pumunta sa ibang bansa na napakamahal ang pamasahe, hotel and everything. Ang mga magsasaka natin ang lahat ng pupunta dito sa ating livestock show. Dito na sa Pilipinas at masyadong makakamura ang mga stakeholders sapagkat kung ano man yung kanilang makukuhang impormasyon dito sa livestock na to ay yun din na makukuha lang information out of the country. May kasabihan kasi na innovation is copying, no? So lahat ng mga bagong innovasyon ay kayang kopyahin na para hindi ka na, you don't need to reinvent the wheels. Tulad ng sabi ko, una, technology, ipakikita and any innovation showcase. Makikita natin na medyo ang Pilipinas marami pang step bago tayo maging kasintatag ng mga ibang bansa. Pangalawa, knowledge conferences. Hindi na yung nangyayari ngayon na virtual meeting. Mismo sa lugar na yon magkakaroon na ng conferences. High-level industry meeting, meaning yung mga mamumuhunan, yung mga may puhunan, at siyang magsusupply ay nandoon. Pang-apat, yung meron tayong Department of Agriculture Livestock Pavilion. Gagastusan natin to. At sinabi ko nga nung last year, gusto ko na ang pavilion ng DA ay ang pinakamaganda dito sa livestock. At pinapunta ko pa sa Thailand yung tao natin para pumili ng maganda. At nakita naman natin na maganda yung ginawa nating pavilion. At yun din ang billing ko ngayon, na dapat ang DA pavilion dito ay stand out. Pagkat piho maglalapitan ang mga tao ron. At pangalima ay i-recognize natin yung mga tao na may mga contribution, may ambag dito sa ating livestock. At aking binilinan ang lahat ng mga DA agencies natin na pumunta rito at mag-truck na. Pumunta dyan sa pavilion para matuto sila. Ayun. Thank you. Okay, sandali lang, magbabalik ang maunlad na Pilipino makalipas ang ilang sandali. Problema ngayon sa sektor ng paghahayupan ang mababang kahusayan sa AI. Kung magpapatuloy ito, malabo nang tumaas pa ang produksyon ng gatas sa bansa. Sana may makatulong sa akin para mabuntis naman itong kalabaw ko. Ha? Kapangyarihan ng AI! Saniban mo ako! Ah!
Huwag nang mabahala. Parating na ako. Ha? Super Kai? Salamat at tumating ka. Sa bisa ng kapangyarihan ng AI at ng aking husay, magbubuntis ka, kalabaw! Maraming salamat, Super Kai. Isa ka talaga maasahang kaibigan. Para sa mabisang AI, tawagin si Super Kai! Malakas na uri ng kalabaw sa bagong Pilipinas. Super Kai! Ella Arshaga. Para sa maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Welcome back po sa ating discussion para po sa bahagi ito ng ating programa. Thank you po, Yusek. So parang dun pa lang nagkaroon tayo ng visual picture doon sa ating makikita sa ating Livestock Expo for this year. Ito ang pinakamagandang booth. Sa pagpasok niyo po, hanapin niyo po yung pinakamagandang booth at tumambay na po kayo doon para sa ating mga inihanda po para po sa ating mga pupunta. For Informa po, Ma'am Apple, paano po ba nakaka-relate ang ating Informa Market sa ating theme ngayong taon bilang isang private institution po at organization? At siguro po para po sa benefit lang ng mga hindi pa nakakaalam, pakilala na rin po natin briefly, ano po ba ang Informa Markets? Thank you po. So sa mga nakikinig po, ang Informa Markets po is a B2B trade event organizer. So meaning po, for example, locally, yung office po namin dito sa Philippines, meron po kaming ginagawang iba't ibang B2B trade events. Isa na nga po itong Livestock Philippines kasama ang Aquaculture Philippines. And actually po, kasabay din ito, magkakaroon din tayo ng tinatawag na PhilEnergy. So sa unang pagkakataon po, itong PhilEnergy ay kasabay ng dalawang event po na nabanggit ko, si Livestock at si Aquaculture, para rin po makita yung synergy, kumbaga, ng energy sector and our agriculture sector for this matter. And iba't iba rin po ang mga sectors na kino-cover ni Informa Markets. Meron din po kaming about Cosmo Beauty Philippines, so more of beauty industry naman po ito. Meron din kaming processing and packaging, auto parts and vehicles. Meron din pong about utilities, so Water Philippines. So marami po at napakarami pa pag i-cover po natin yung sa iba't ibang location po ni Informa Markets. So going back po sa question about sa theme natin. Well, first of all po, we are very fortunate din na very passionate po si Yusek on supporting us for this upcoming event. So actually po ang partnership po namin with DA started way back 2011 pa po. So malayo na rin po ang narating, so nakalampas na ng pandemic, and napakaswerte po ng Informa Markets with the Department of Agriculture kasi hindi kami nawawalan ng suporta from them. Lalo na po importante yung content. Andyan po yung mga experts galing sa DA para magbigay po ng iba't ibang information, yung mga relevant po natin ng mga topics sa industry. So i-cover po natin yan sa darating na exhibit natin this coming June. And for the team po in specific, so kami naman po as Informa is kami yung nagbibigay ng tulay o kami yung nagbi-bridge po sa sa mga public and private sectors. So yun po ang goal natin. Actually kasama rin po yan sa parang tagline po ni Informa Market. So we bridge yung business po and the people. So yan po ang goal natin para sa upcoming na event. And yun po, siguro uulitin ko lang po ulit yung mga nabanggit ni Yusek kanina. So, yung mga networking po, yung technologies na available sa event and yung mga content and seminars. So, yan po yung makikita natin para ma-address po yung theme or yung goal natin for Livestock Philippines and Aquaculture Philippines.
Ayun. So, syempre, itutuloy ko na po yung next question para pa rin sa inyo, Ma'am Apple. Bakit kaya mahalagang dumalo at makilahok ang ating mga kababayan sa trade fairs or business-to-business events na gaya na nga lang po ng ating Livestock and Aquaculture Philippines? Kasi di ba usually po, no, parang nanonood na lang ako doon kung meron silang parang video recording. Pero ano po ba yon? What's in it doon sa mga actual na pupunta po? Opo. So sa mga dadalo po sa darating na June 24 to 26, so doon po mismo nila makikita yung in action, kumbaga, nung mga technologies natin, kung paano sila ino-operate. And syempre, iba pa rin po talaga yung face-to-face learning natin. So napakarami po ng seminars na mangyayari during the 3-day event. And to be honest, kulang pa po ang 3 days para sa mga partners natin. Si DA pa lang po, we have 2-day conference na po focused for the Department of Agriculture. And napakarami pa po nating partners or mga organization po na sumusuporta sa event na magko-conduct din ng iba't ibang seminars. Thank you po, Miss Apple. Yusek, siguro po you have me already doon sa sinabi nyo na magandang booth, yung pinakamagandang booth natin doon sa ating Livestock Expo. And with that, meron po ba kayong pwedeng i-share? Kaya na lang gusto ko unahin sa kasunod kong katanungan. Ano-ano po kaya yung mga maaasahan may kita or may experience na mga magsisipagdalo sa Livestock Philippines this year? Okay. Huwag pa natin sabihin pinakamaganda, pinakamaayos na lang na booth. Well, ang parati kong sinasabi na, this is free actually. Pupunta ka doon at sa anything in this world, nothing is free, but this is free. And lahat ay matututunan na mga farmers, mga breeders ng baboy or animalia or processor, feed millers, veterinarians, entrepreneurs, student. Lahat ito makikinabang dito sa libre ng Livestock Philippines. Nagaganapin ngayong Hunyo na. At marami nang matututunan ang mga inimbitahan nating mga tao. Kaya maski ang Department of Agriculture, ini-encourage ko na pumunta sapagkat maraming matututunan. You can transfer only technology if you know it. Kaya ang tawag doon teaching of the new ideas coming from the livestock to our public stakeholders. Ayun. So sige po, i-ano po natin ulit, i-reorient ulit natin yung mga pupunta natin dun sa pinakamaayos na booth. Thank you po, Yusek. And of course, para po sa ating mga inaanyayahan po mga pupunta, i-summarize na lang po natin saan po ba sila pupunta, kailan ba yan, at meron po ba silang kailangang register, mag-register po prior? Saan po sila pwedeng kumuha ng mga official details kaugnay po ng ating event? Sige po. Okay po. Sige, ma'am. Iniimbitahan ko po ang ating mga tagapakinig na dumalo sa darating na Livestock Philippines and Aquaculture Philippines. Ngayon na po ito sa 24 to 26 ng June sa World Trade Center sa Pasay po. And covering po kami ng halls A to C. And meron din po tayong mga kasabay na technical sessions or seminars sa mezzanine floor po ng World Trade Center. So para po sa mga karagdagang kaalaman sa program po natin for the full schedule, pwede po kayong bumisita sa website ni Livestock Philippines. That's www.livestockphilippines.com. Or pwede rin po kayong mag-email sa amin sa Livestock Philippines para sa karagdagang impormasyon. So, yun lamang po at maraming salamat. Ayun. Any closing message po, Yusek Palabrica, as we close our interview po? Uulitin ko, wag niyong palagpasin itong Livestock Philippines. Sapagkat, again, hindi na kayo kailangan bumiyahe sa labas ng bansa
Nandyan lang yan sa Rojas Boulevard. At marami kayong matututunan dahil ang ginawa nila ng organizer, yung mga magagaling sa ibang bansa ay kanilang inimbitahan upang magpaliwanag ng makabagong pamamaraan para sa livestock at sa aquaculture. Now, at the same time, nandito rin yung mga local natin na magagaling dito sa Department of Agriculture na magsasalita at piho. Meron pa mga giveaway coming from the Department of Agriculture. So please join us on June 24-26 sa World Trade Center, Metro Manila sa Pasay City. Yun. Thank you so much po, Yusek. And with that, na-mention po din ni Ma'am Apple, please do visit ang ating Livestock Philippines Expo and Department of Agriculture Philippines Facebook page for more information. Nakasama po natin para sa araw na ito. Maraming salamat po si Ma'am Apple K. Limbo, Senior Event Manager na Informa Markets in the Philippines. And of course, Yusek Constante J. Palabrica, our Undersecretary for Livestock of the Department of Agriculture and also the Chair of Livestock Philippines 2026 Steering Committee. Special thanks to Agriculture and Fisheries Information Division and the Agricultural Training Institute as well as to the National Livestock Program po para po sa bahaging ito na ating programa. Once again, this is Maunlad na Pilipino. Maraming salamat po. At muli narito po ang Unlad Komunidad o UK. Once again, katuwang po natin dito ang Philippine Rural Development Project. At para po sa linggong ito, hatid ni Ms. Denise Joel A. Benosa, Unit Head ng RPCO 4B, ang ating UK para sa araw na ito. Ngayong umaga, dito sa Unlad Komunidad, pakinggan natin ang panayam kina SFO2 Anthony Micua ng Bureau of Fire Protection Mimaropa at Engineer Jeromine Christian Lasala ng iBuild Mimaropa ukol sa pagsasanay na fire safety requirements, inspection and compliance for value chain rural infrastructure ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project o DAPRDP sa Calapan Oriental, Mindoro. Ang Philippine Rural Development Project ay isang proyekto sa ilalim ng kagawaran ng pagsasaka na naglalayong maitaas ang ani at kita ng ating mga magsasaka at mangingisda. Bilang suporta sa ligtas na mga infrastruktura sa kanayunan, nagsagawa ang iBuild Mimaropa ng Fire Safety Workshop sa Calapan Oriental, Mindoro nitong ika-26 hanggang ika-29 ng Mayo 2026. Layunin ng aktibidad na mapalalim ang kaalaman ng mga dumalo tungkol sa mga batas sa fire safety, mga pamamaraan ng inspeksyon, mga kinakailangang dokumento para sa pagsunod ng mga regulasyon at mga best practice na may kaugnayan sa mga infrastrukturang pinopondohan ng PRDP. Napakahalaga po ng ating technical workshop for fire safety requirements sa pagitan po ng Bureau of Fire Protection at ng Department of Agriculture upang mapagtulungan kung ano po ba talaga yung mga fire safety features na kinakailangan ng mga itatayo nilang gusali. Mula sa pag-design ng plano hanggang sa sinasagawa ang pagpapatayo ng building at bago ito occupy. Okay, mahalaga po na during the planning stage, nandun na po yung mga fire safety features. Okay, at during the po na occupancy period, bago po occupy building, ay meron na po silang hawak na Fire Safety Inspection Certificate for occupancy. Ang kahalagahan ng technical workshop for fire safety requirements sa ating membro ng PRDP at yung mga kapartner nating LGUs ay una, na pagbibigyang diin at linaw kung ano nga ba yung kahalagahan ng mga fire safety standards sa tulong na rin ng ating koordinasyon with the Bureau of Fire Protection. Pangalawa, mas napapabilis natin ang planning stage kasi nalalaman na natin kung ano yung mga dapat ilagay, ayusin at i-improve pa sa ating mga technical documents para sa mga rural infrastructure natin. At panghuli, dahil sa tingin ko personally, nagkakaroon tayo ng coordination sa ibang ahensya ng gobyerno, mas mapapaigting pa natin yung ating mga susunod na proyekto dahil nabibigyan tayo ng mga dagdag kaalaman galing sa ibang department. Ang Fire Safety Requirements, Inspection and Compliance for Value Chain Rural Infrastructure Workshop ay isa lamang sa maraming interbensyon ng DAPRDP.
Para sa iba pang mga proyekto ng DAPRDP, patuloy na makinig dito sa Unlad Komunidad, ang programa sa radyo ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project, enabling communities, expanding opportunities. At abangan pa ang mga inihandang bahagi ng DAPRDP dito sa Unlad Komunidad. Dito pa rin, once again sa Maunlad na Pilipino, 702 DZAS. At hatid po sa atin ni Binibining Ira Cruz na alam ko po inspired to sa mga nakaraang araw na nakita ko po ang ating kasamahang ito. At para po sa ating Agri-Trivia segment. Magandang umaga, ang ating Agri-Trivia segment ngayon ay magpo-focus sa Philippine Sustainable Agriculture Transformation o ang PSAT. Batid ba ninyo na inilunsad ng Department of Agriculture o DA ang kauna-unahang malaking programang pang-agrikultura sa bansa na gumagamit ng results-based financing upang mapalakas ang produksyon ng pagkain at matulungan ang milyon-milyong magsasaka. Noong ika-15 ng Mayo, inilunsad ng DA ang Philippine Sustainable Agriculture Transformation o PSAT program na may pondong umaabot sa $1 bilyong mula sa World Bank. Layunin ng programa na gawing moderno ang sektor ng agrikultura, pataasin ng ani, patatagin ng supply ng pagkain, at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka laban sa epekto ng climate change. Ayon kay Francisco P. Chu Laurel Jr., ang kalihim ng DA, malaking tulong ang programang ito upang mapataas ang produktibidad ng mga sakahan, maprotektahan ang kabuhayan ng milyon-milyong Pilipinong umaasa sa agrikultura at mapalakas ang rural economy ng bansa. Nakatuon ng PSAT sa 3 pangunahing layunin: pagpapataas ng produksyon sa rice-based farming systems, pagpapahusay ng value chains at climate resilience, at pagpapalakas ng institutional performance ng sektor ng agrikultura. Kaakibat din nito ang Technical Assistance for Sustainable Agriculture Transformation o TASAT grant na nagkakahalaga ng $24.5 milyong katuwang ang pamahalaan ng United Kingdom. Samantala, sinabi naman ni Sarah Hulton na mahalagang mapabilis ang transformation ng agrikultura dahil direktang naaapektuhan ng matitinding bagyo, pagbaha at climate change ang food security at kabuhayan ng mga magsasaka. Batid ba ninyo na sa ilalim ng programang ito, inaasahang makikinabang ang hindi bababa sa 5 milyong magsasaka sa pamamagitan ng mas modernong serbisyo, mas matatag na value chains, at mas manatibay na sistemang pangpagkain. At iyan ang ating Agri-Trivia segment ng Batid Man Ninyo. Ito po si Ira Cruz. Ayan, at muli maraming salamat po sa oportunidad na kayo ay aming mapaglingkuran. Once again, sa mga hindi pa po nakakakilala, ang Maunlad na Pilipino ay programang pangradyo na hatid po sa inyo ng Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Division. At para sa pagkaing kaisipan, mula sa Aklat ng Mga Kawikaan, Kabanata 12, Talata 10. Kahit sa kanyang mga hayop ang matuwid ay mabait, ngunit ang masama kahit kanino ay sadyang mabagsik. Mula po sa Department of Agriculture, inyo pong napakinggan ang edisyong ito ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ito po yung may himpilan sa Ortigas Center, Pasig City at kasapi sa KBP o ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At once again, thank you so much po sa aming DZAS family. Nakatuwang sa bawat episode na hatid po namin sa inyo. And of course, sa inyo po mga nakikinig, thank you so much po. Sobrang dami po pala ninyo at we're so happy na mabati po kayo sa early part na ating program. Maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong araw na ito. Syempre, ganun po ulit next Saturday. Ang gagawin po natin, sasamahan niyo po kami ulit next week sa ganap na ika-5 hanggang 6 ng umaga. And of course,
Katuwang po ang lahat ng mga kasama sa pagbuo ng programang ito, kabilang si Ma'am Ira Cruz ng DA-AFID. Ito ang Maunlad na Pilipino. Hanggang sa muli po, magtanim ng pangarap, mag-ani ng tagumpay para sa masaganang bagong Pilipinas. Ako po si Ella Arsiaga. Sa lahat po ng mga nagse-celebrate nito, Happy Father's Day po this Sunday, June 21. And of course, once again, enjoy the rest of the weekend! Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.